Gusto raw ni Pangulong Duterte na matuloy ang pakikipag-usap sa multi-terror group na target ng military operation sa Butig, Lanao del Sur. Yan ay kahit pa itinuturing ng mga terorista ang grupo. Ayaw na raw ng Pangulo na lumala pa ang gulo. At live mula sa Cagayan de Oro City, may report si Ian Cruz. Ian? Pia, kung ang Pangulong Duterte nga mismo ang tatanungin ay kumbinsido raw siya ng mga sympathizer o mga taga-suporta ng Maute Group, yung siyang nagpasabog at siya ring bumaril doon sa tropa ng PSG at tropa ng mga sundalo na mag-advance party sana sa pagdating niya rito sa bahagi ng Lanao del Sur. Pero Pia, sa kabilangan ng nangyari, nais pa rin daw ng Pangulo na marisolba ng mapayapa ang sigalot sa Butig, Lanao del Sur. Narito ang aking report. Dinalaw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga miyembro ng Presidential Security Group o PSG at mga sundalong sugatan matapos pasabugan at pagbabarilin kahapon sa Marawi City ng mga nakikisimpatya umano sa Maute Terror Group. Unang tinungo ng Pangulo ang Camp Evangelista Station Hospital sa loob ng 4th Infantry Division Headquarters sa Cagayan de Oro, kung saan 5 miyembro ng PSG at isang sundalo ang nakakonfine. Wounded Personnel Medal ang iginawad ng Pangulo sa mga sugatan. Natuwa kami. Siya mismo yung bumisita sa amin dito. Sa panin ko, ambush talaga. Ang convoy na kinabibilangan ng mga sundalo at ng PSG ay bahagi ng advance party sana sa pagbisita ng Pangulo sa Lanao del Sur. Putok na IED. Kung di ko nagkakam, IED talaga yun. Tapos ano sumunod? Tapos may mga paisa-isang putok na inano sa amin. Then nag-return fire kami. Mula sa Camp Evangelista Station Hospital, dumiretso ang Pangulo sa CDO Polymedic Medical Plaza kung saan 2 ring PSG at 3 sundalong sugatan ang nandoon. Kabilang sa kanila si Captain Reynaldo Zamora Jr. na tinamaan ng bala sa kanang braso. It's terrible. Mga tao ko pala yung natamaan. Unang nagtungo sa Tactical Command Post sa Butig, Lanao del Sur ng 103rd Infantry Brigade ng Philippine Army ang Pangulo kaninang umaga, bagaman tuloy ang opensiba ng militar. Ayon kay Duterte, nais daw talaga niyang matuloy ang pakikipag-usap sa Maute Group, bagaman itinuturing itong terror group. Probably I'd leave the talking to the Moro leaders, yung Moro leaders with influence and the Moro politicians and men of goodwill. Sir, kahit terrorist group sila, kakausapin natin sila. Well, ayaw kong makipagera. Ang militar, pinaghandaan ang pagbisita ng Pangulo para raw hindi sila masingitan ng masasamang loob. We have the PNP, nag-meeting kami kahapon at saka kanina to ensure yung mga route na dadaanan ng ating presidente are well secured. Kaya ang binabanggit ng militar ay nasa 60% na sila o mahigit pa sa 60% dun sa nare-retake nila na lugar na kinubkob ng Maute Group doon sa bayan ng Butig at nagpapatuloy pa rin ang opensiba ng militar at sinasabi nga ng Pangulo na bagamat nais niyang makipag-usap ay kailangan daw depensahan ang Republika kaya ginagawa yung mga ganitong opensiba, Pia. Ian, balikan ko lang yung pinakita mo dun sa video kanina sa dulo ng iyong report, yung paglatag ng seguridad para kay Pangulong Duterte ngayong araw na ito. Hanggang ngayon ba, ganun pa rin yung paghihigpit para sa kanya at sa kanyang seguridad, lalo na dun sa close-in niya? Kasi nga, yung advance party ang naapektuhan nitong pagsabog na ito. Well, Pia, in place pa rin naman yung iba't ibang mga security checkpoint na inilatag dito sa area ng particular dito sa kinaroroonan namin sa Cagayan de Oro, doon sa Marawi at doon sa mga area ng Lanao del Sur. Pero nakaalis na, Pia, ang Pangulo mula dito sa Cagayan de Oro ay nasa Davao City na siya ngayon. Kaya masasabi natin na kumpara kaninang umaga ngayong gabi ay hindi na ganon katindi yung seguridad dito sa syudad na ito, Pia. Pero syempre yung sa close-in ni Pangulong Duterte, may paghihigpit pa doon, Ian? Yes, Pia, talagang ang Presidential Security Group talagang nakita natin na yung latag nila nung mga tauhan nila, iba talaga yung dami nung nakakumpul sa kanya, particular pag may nakikita sila na may mga taong nagko-converge na maaring magpalitrato sa kanya o gustong lumapit sa kanya, talagang nakamasid ang mga miyembro ng PSG at talagang nakamata sila
dun sa maaaring maging threat sa ating Pangulo. Pero ang Pangulo naman, sa kabilang ginagawang paghihigpit ng PSG, nakita natin Pia kanina, ay nagpaunlak pa siya ng maraming selfies doon sa ospital, particular doon sa private hospital na pinuntahan niya, mula doon sa loob, sa lobby, at maging doon sa parking area, talagang nagpaunlak pa nga ng pagpapalitrato ang Pangulo, Pia. Maraming salamat, Ian Cruz.